of my works pierced your hands and your feet. Jesus, your mercy is all my plea. Jesus, your mercy is all my boast. Your goodness I claim, the grounds of my hope. Whatever I lack, it's still what I need most. Jesus, your mercy is all my boast. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Jesus, your mercy is all my rest. When fears weigh me down and enemies press, a comfort I cling to in life and in death. Jesus, your mercy is all my rest. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your Jesus, your mercy is all my joy. Forever I'll lift my heart and my voice to sing of a treasure no power can destroy. Jesus, your mercy is all my joy. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Oh, I will Amen. Isa pa pagpalang umaga po muli no, sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating declaration of faith. Ating pong i-declara yung ating pong pananampalataya, yung ating pong confession of faith. Lahat po tayo ay sabay-sabay po nating basahin at i-declara ang pananampalataya po ng bawat isa. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Habang tayo po'y nakatayo, makibukas na po tayo sa ating pong teksto. Makibukas po tayo sa Genesis. Genesis chapter 39, verse 1 hanggang 6 po. At ating pong pagnilayan, ito pong buhay po ni Joseph. Genesis chapter 39, verse 1 to 6. At basahin po natin ito ng sabay-sabay. Genesis 39, verse 1. Now Joseph had been brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, the captain of the guard, an Egyptian, had bought him from the Ishmaelites who had brought him down there. The Lord was with Joseph, and he became a successful man, and he was in the house of his Egyptian master. His master saw that the Lord was with him, and the Lord caused all that he did to succeed in his hands. So Joseph found favor in his sight and attended him, and he made him overseer of his house and put him in charge of all that he had. Verse 5, from the time that he made him overseer in his house and over all that he had, the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. The blessing of the Lord was on all that he had in the house and in field. So Potiphar left everything he had in Joseph's care. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. No, tayo madaling manalangin. Salamat, Panginoon, sa pagkakabasa ng pong banal na salita. At patuloy mo itong pagpalaing nga, Panginoon, sa aming buhay. At sa namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang talatang ito na aming nabasa sa oras na ito. At bigyan mo kami ng kaliwanagan, Panginoon, ng karunungan upang patuloy na maintindihan at maunawaan ang mensahe mo sa oras na ito. Ito ay panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. O, salamat po sa bawat isa. No. Lahat naman po tayo ay ilang beses na po nating naririnig ito pong kwento patungkol po kay Joseph. Si Joseph na tinatawag, meron siya karuktong, Joseph the dreamer. No, Joseph the dreamer. No, siya po ay kilala dahil siya po ay nag-i-interpret po ng mga panaginip, no, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Diyos. No, hindi po siya lang nag-i-interpret po, no, kundi ibinibigay po sa kanya ng ating Panginoong Diyos yung kahulugan ng bawat panaginip na gusto nga ipa-interpret po sa kanya. At no, bago pa man po no, napakadami na po niyang mga problema ang pinagdaanan. Marami na po siyang struggles, suffering, trials, persecution, maging sa kanyang mga mahal sa buhay. No, yung napag-nilayan po natin last week about kay Job, almost the same po yung nangyari po kay Joseph. Medyo magkaiba lamang po ng pamamaraan. At sa pagkakataong ito, tignan po natin yung buhay po ni Joseph. Bakit po lagi pong binabanggit po dito na si Joseph daw ay isang successful man, or sa iba pong salin, prosperous man. He prospered, he prosperous, he successful. No, yan po yung makikita po natin dito po sa mga talata pong ito at maging sa Genesis chapter 37 up to the last part po ng Genesis ay makikita po natin na si Joseph daw po ay pinagpapala o pinagtatagumpay ng ating Panginoong Diyos. Naranasan niyo po ba ang maging successful? No, sino po ba rito ang naging successful na po sa buhay? Sino po ito nag-fail na sa buhay?
Mas maraming failure no kaysa sa successful. No, kung titignan po talaga po natin, ano po ba yung sabi nga meaning ng success? What is success? Sabi po ni hindi po si Mira tinignan ko, tinignan ko po si Cambridge, tsaka si Oxford, no? Sabi po ni Oxford Dictionary, what is success? Success is the achieving of the results wanted or hoped for. At isa pang meaning, something that achieves positive results. Ito yung mga nakukuha natin, yung mga bagay na gusto natin. Ito yung mga bagay na ipinapangarap natin na nakakamit po natin. Yung mga bagay na may mga magandang resulta. Magandang resulta, hindi po pangit na resulta. Kapag pangit na yung resulta, success pa ba ang tawag niyo doon? Let's say nag-fail ka sa isang exam. Successful ka ba nun? Failure. Kapag ba ikaw ay binasted ng iyong nililigawan, meron bang ano rito? Success ba yon? Failure pa rin po yun. Kapag ikaw hindi natanggap sa isang trabaho, failure po ba yon? O success? No? Siguro, depende po kung paano po natin ilalapat yung meaning po ng success. Ito po yung meaning po ng mundo. The achieving of the results wanted or hoped for, and something that achieves positive results. No, yun po yung kapakahulugan po ng mundo patungkol po sa success. Ibig pala sabihin, ano pa tayo, mga failure pala tayo dito. Kasi ang dami nating mga bagay na hindi nakamit, marami tayong mga bagay na hindi natin nakuha, yung mga pangarap natin na maging doktor someday, hindi natin nakuha. Iba yung nabagsakan natin, hindi tayo naging doktor, naging attorney, naging judge, no? Parang mas maganda yata yun, no? Yung mga pangarap natin na bago tayo mag-asawa, ay kailangan meron na akong magandang bahay, 3 kotse, 4 ng apartment, para stable na. Kapag ba hindi po natin natanggap yan, nakuha yan, failure na po ba tayo? And how about Joseph? Mula sa pagkabata, siya po ay minaltrato na ng kanyang mga kapatid. Nandyan siya ay ihulog saan? Sa balon, pagtangkain, patayin. Actually, ano na nga siya, no? Sa paningin ng kanyang ama, na si Jacob ay patay na po siya kasi, no? Pinalabas ng kanyang mga kapatid na naiinggit sa kanya, na siya ay patay na, pinakita yung kanyang damit na punong-puno ng dugo, na nilagyan nila ng dugo ng hayop. Kasi nga, nainggit sila kay Joseph. Hanggang siya po ay ibinenta, isinubasta, no? Naging alipin, nakulong, napalayo sa kanyang mga mahal sa buhay, nakaranas sa iba't ibang mga problema. Pero sinasabi po rito, he became a successful man. Siya ay pinagpapala. No? Siya ay nagiging matagumpay. Prosperous ba yun kapag ikaw ay nakaranas ng iba't ibang mga problema? Prosperous po ba yun kapag ikaw ay nandun sa gitna ng between life and death? Iwanan ka ng mga mahal mo sa buhay, itakwil ka ng iyong mga kapatid, maltratuhin ka ng ibang mga tao, gawin kang alipin. And this is the true success. Na binabanggit po ng banal na kasulatan, success is when God is honored. Ito po yung tunay na kahulugan po ng tagumpay o blessing na tinatawag. Tayo nagpapasalamat lagi kapag may blessing. No? Sabi, Lord, thank you sa blessing. Lord, thank you sa mga bagay na ibinigay mo sa akin. Pero baka wala pang 1% ang nagpasalamat nung siya ay nagkasakit. Sino rito yung nagwo-work ng 7 days a week? 7 days a week. Hindi.
tawag dito, honestly, 7 days a week. 7 araw sa isang linggo. Ibig sabihin, walang pahinga. Di ba? Di ba magpasalamat ka pag ikaw nagkasakit kasi makakapagpahinga ka? No, kailangan magkasakit ka bago ka pa magpahinga. No, kailangan pa magkaroon ka ng isang malubhang karamdaman para ikaw ay makapagpahinga. Yung katawang lupa po natin ay maipahinga po natin. No? Sino po ito nagpasalamat nung siya natanggal sa trabaho? Nagpasalamat natanggal sa trabaho. No, nung na-relieve ka sa trabaho, nung na-receive mo yung letter na ikaw ay hindi pumasa sa qualification, hindi ka pumasa sa mga objective ng company, kaya sabi nila, no, sa salitang kanto, tsugi ka na, alis ka na, balot-balot ka na. Meron ba nagpapasalamat sa atin? Sa perspective po ng mundo, hindi po yung katanggap-tanggap. Never na nagpasalamat ang isang tao nang siya ay nagkasakit. Never nang isang tao ay nagpasalamat nang siya ay natanggal sa trabaho. Never siya nagpasalamat nung ang kanyang anak ay napariwara. Last week si Job, he praised God. And he worshiped God doon sa mga pangyayari pong iyon. But dito po sa ating pong teksto po, no? This is about true success, no? Success when God is honored. Dito po, no, hindi po naging alintana kay Joseph yung po mga naranasan niya po sa buhay upang maranasan niya po yung tinatawag na blessing o yung prosperous life o successful life. Because he is faithful. Hindi po siya faithful sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapatid, kundi faithful po siya sa Diyos na kanyang sinasamba. Sa Diyos na meron po siya. He is faithful. At una po, napaparangalan niya po ang ating Panginoong Diyos po sa kanya pong buhay. He that is faithful in a few things stand fair for being made ruler over many things. Siya po'y pinagkakatiwalaan sa mga maliliit na bagay. Una, wala pa po siyang mga material na bagay na ipinagkaloob sa kanya ni Lord. Una po, ginamit ni Lord yung kanyang buhay to interpret dreams. Ito yung ginamit ng ating Panginoon Diyos, naging medium ng ating Panginoon Diyos para si Joseph ay makilala po doon po sa lugar po nila. At siya'y napagkakatiwalaan. No? Mapagkakatiwalaan. Sabi po rito sa verse 2, the Lord was with Joseph and he became a successful man. And he was in the house of his Egyptian master. Siya po ay mapagkakatiwalaan. Hindi lamang po sa maliit na bagay at maging sa malaking bagay po. Yung pamamahala ni Joseph doon po hindi lang po sa tahanan nitong Egyptian master niya, at maging sa kanyang bukirin, sa kanyang negosyo, lahat po ng aspeto na meron po yung kanyang earthly master ay pinagkatiwala po kay Joseph. At sa pamagitan po noon, napaparangalan niya po ang ating Panginoong Diyos. No, hindi po siya nangungupit. No, hindi po siya binabayaran ng OT, ng overtime. No, kahit sa over ng kanyang pagtatrabaho. Matapat siya nagtatrabaho, naglilingkod po sa kanyang earthly master. No, success when God is honored in adoration and praising God. Yung kanyang pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Kahit na ganun po yung kanyang nararanasan, kahit na siya po ay nasa ilalim ng balon. Siya po ay nagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Meron siyang pagtitiwala sa Diyos. Nandiyan katapatan niya sa Diyos. At wala po siyang sinisisi. Hindi sinisisi ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga kapatid, o yung mga nagmaltrato sa kanya, hindi niya po ginagawa, iniisipan po yung hindi po maganda. True success is when God is honored. Yung tunay po na kahulugan po, isa sa mga
tunay na kahulugan ng tagumpay. Ano yung commercial ni Coco? Sino nakakapanood yung commercial ni Coco? Ano? Kaso alak yung ni Coco, no? Parang pangit, no? Isang tagay para sa tagumpay, no? Hindi po yung basihan ng tagumpay, hindi po yung alak, hindi po yung tagay, no? Ang basihan po ng tagumpay ay yung napaparangalan po ang ating Panginoong Diyos. Kahit na hindi po magandang nararanasan po natin, kahit po tayo nasa balig na karamdaman. Hindi po reason na tayo ay nasa balig na karamdaman para hindi tayo makapagpuri kay Lord. At yun na nga yung pamamaraan ng ating Panginoong Diyos para tayo ay patuloy naman numbalik sa Kanya. Patuloy na kumapit sa ating Panginoong Diyos o magmakaawa ng kagalingan. Sa ospital, ang daming po doon, no? Ang dami po tumatawag kay Lord. Kasi nga, mga hopeless case. Pero salamat, no? Dahil kahit po sa ganung pamamaraan ay sila po ay makakilala po, no, sa ating Panginoong Diyos. No? Success when God is honored. Napaparangalan po ba natin ang ating Diyos sa mga ginagawa natin? Kahit na tayo ay walang pagkain sa sa table po natin. Nakapagpasalamat ba tayo kay Lord kahit na wala nang laman yung bulsa ng pitaka natin? Walang laman yung ATM natin? At minsan nai-scam pa tayo? Nakakapagpurit, nakakapagpasalamat sa ating Panginoong Diyos? Yung ba ay matuturing natin na tayo ay failure sa mga pang-araw-araw nating pamumuhay? O kung titignan po natin, depende po sa perspektibo po na meron po tayo. Kung titignan po natin yung perspective po ng mundo, failure po tayo. Pero kung titignan po natin ang perspektibo po ng banal na kasulatan, when God is honored, tayo po ay mananagumpay. Tayo po ay pinagpapala when God is honored in our lives. Nakabaliktaran ng iniisip po ng mundo po about sa atin. At nawa, huwag po nating ariing failure ang lahat ng mga bagay na ginagawa po natin sa ating Panginoong Diyos. Darating ang araw, darating ang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang lahat po ng ating mga pinapangarap. At magkakaroon ng katuparan po yan sa tamang kaparaanan po na inilatag po sa atin ng ating Panginoong Diyos. No? Success is when God is honored. Napaparangalan ang ating Panginoong Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang po kapag maalwan ang buhay po natin. Hindi lamang po kapag tayo ay malusog. Hindi lamang po kapag tayo ay may sakit. Kundi sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, kapag napaparangalan ng ating Panginoong Diyos, success po ang katumbas po niyan. Prosperous po ang katumbas po niyan. Hindi man tayo pinagpapala materially, but spiritually. Kasi itong katawang lupa ito, uod lang po makikinabang dito pag tayo namatay. Lahat po tayo, uod lang makikinabang. Pero yung kaluluwa po natin na babalik sa ating Panginoon, magsusulit sa ating Panginoong Diyos, yun po importante. Kaya, purihin natin at sambahin po natin ang ating Panginoong Diyos habang meron po tayong pagkakataon at meron po tayong oras at panahon. Hindi lamang po yan. Sabi po ito, success is how God works in the life of the believers. Sabi po sa verse 1, now Joseph had been brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, the captain of the guard, an Egyptian, had brought him from the Ishmaelites who had brought him down there. The hand of the Lord in these events. Sa lahat po ng pagkakataon, nandun po yung presensya po ng ating Panginoong Diyos. Nung napag-aralan po natin nung last Sunday, kung mga may umattend po dito, ito po yung soberenya ng ating Panginoong Diyos. Kapag naunawa at naintindihan po natin yung soberenya ng ating Panginoong Diyos,
Yung lahat po na nangyayari po sa ating kapaligiran, sa atin, sa kapitbahay natin, sa opisina natin, o anuman yung mga nalalaman natin mga bagay, yan po ay nasa presensya ng ating Panginoon Diyos, nasa soberenya ng ating Panginoong Diyos. Hawak po yan ng ating Panginoong Diyos. Control po yan ng ating Panginoong Diyos. Walang bagay na nangyayari sa mundo po natin na hindi po kontrolado ng ating Panginoong Diyos. At maging buhay po ni Joseph. No? Yung buhay po ni Joseph na kung titignan natin ay napakapangit. Mula pagkabata hanggang sa kanyang pagkabinata ay napakarami niyang mga sufferings na naranasan. Kakaibang mga paghihirap hanggang siya ay muntik ng patayin. Iwanan ng kanyang mga kapatid, iwanan ng kanyang mga mahal, mawalan ng mga mahal sa buhay. Mapalayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Hindi makakain ng ayos, hindi makakain ng 3 beses ang araw, hindi makatulog. Nagkakasakit din. Na walang kumakalinga dahil wala siyang mga kamag-anak, wala siyang mga mahal sa buhay. Pero yan po ay nasa kamay po yan ng ating Panginoong Diyos. Lahat po ng mga bagay po na yan ay nasa kamay ng ating Panginoong Diyos. Kaya kasi sabi ko, di ba, lagi, yung bangko na nagko-commercial na you're in good hands. No? Sa bangko na yon. Hindi po doon, hindi po sila may hawak ng buhay po natin, kundi ang ating Panginoong Diyos. No? The hand of the Lord in these events. Lahat po yan ay alam ng ating Panginoong Diyos. Because He is a sovereign God. Kaya yung buhay na meron po tayo, yung mga sufferings na meron po tayo, alam po yan ni Lord. Kung alam mo, ang anak mo ay may sakit, ano ginagawa mo? Diba, ginagamot natin bilang magulang. Dahil alam mo na itong sakit na to ay pwedeng lumala. At kapag ito'y lumala, pwede niya nga ikapahamak. How much more ang ating Panginoong Diyos? Alam niya po ang lahat ng bagay. Alam niya po ang every details ng buhay po natin. Ito po'y dumadaan sa mga kapahintulutan po ng ating Panginoong Diyos. Dahil meron po siyang dakilang layunin, meron po siyang mga purpose na hindi po natin maunawaan. Naunawaan ito, nalalaman lang po natin pagdating ng panahon, kaya pala nangyari yun. Kaya pala ganito nga pala. Kaya pala. Kaya pala kailangan mawala yung ganito kasi may papalit si Lord pa na mas maganda. No, kaya pala nawala yung aking Vios, Toyota Vios. No? Hinatak yung Toyota Vios ko. No, papalitan pala ng Camry, Innova. No, ma-accomplish yung purpose po ng ating Panginoong Diyos. Na ang kailangan lang po natin ay maunawa at maintindihan po natin yung layunin po ng ating Panginoong Diyos kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. And even Job, hindi niya binilame, hindi niya po sinisi si Lord sa mga pangyayari po sa kanyang buhay. And even Joseph, hindi niya po sinisi si Lord sa mga kahirapan na nararanasan niya. Success is how God works in the life of the believers. And they found favor from the Lord. Sila po ay binibigyan ng pabor ng ating Panginoon sa verse 4. So Joseph found favor in his sight and attended him, and he made him overseer of his house and put him in charge of all that he had. No? Maging ito po nga si Potiphar ay nakita niya si Joseph na siya po'y pinapatnubayan ni Yahweh, pinapatnubayan ng ating Panginoong Diyos. Kaya pinagkatiwala niya, pinagkatiwala lahat ng kanyang ari-arian, laing kanyang bahay, sambahayan, ipinagkatiwala niya kay Joseph lahat. Kanyang negosyo. Ano man ang meron sa kanya, pinagkatiwala kay Joseph, maliban lamang daw sa gusto niya kainin. No? Parang, Joseph, pagkain na, out ka na, ako na mamimili ng pagkain ko, hindi na ikaw. No? Pero lahat ay pinagkatiwala. No, maging sa tao ay nagkaroon po siya ng favor, hindi na po kay Lord. Found favor from the Lord. Imagine si Joseph po ay hindi naman po siya nagtapos ng wala po siyang mga masteral degree, wala po siyang doctoral degree. Pero he can manage well. Wala po siyang business administration degree. Wala po siyang mga iba't ibang mga degree na pwede ipagmalaki doon sa kanyang earthly master. But meron siyang Diyos na nagbigay ng pabor sa kanya. Meron siyang Diyos na nagbibigay sa kanya ng karunungan kung paano pahamalaan yung bukid.
Hindi po siya nag-undergo ng agricultural training. Pero alam niya po yung pamamalakad sa bukid. Alam niya kung paano magkaroon ng magandang ani. Paano at kung kailan dapat na magtanim. At kung kailan hindi dapat magtanim. Paano magpunla ng mga binhi, paano payabungin, palaguin yan, patabain. Lahat ng mga bagay na meron doon sa kanyang earthly master ay pinagkatiwala po sa kanya at napamahalaan niya po ito ng maayos. Because he found favor from the Lord. Pabor. Binigyan po siya ng pabor ng ating Panginoong Diyos sa mga pagkakataong pong ito. And the Lord blessed the house of his earthly master. Yung bahay, yung tahanan ng kanyang earthly master na si Potiphar ay pinagpala. Hindi lang pa rin bahay, maging lahat po ng ari-arian ng kanyang earthly master, lahat po ng ari-arian ng kanyang boss na si Potiphar. Yung kanyang negosyo, yung bukid, yung kanyang bahay, lahat na meron po sila ay pinagpala. Dahil yan po sa patnubay po ng ating Panginoon Diyos po kay Joseph. Bakit po pinagpapala ang lahat ng mga bagay na meron doon sa kanila, sa kailang tahanan, sa kailang bukid? Bakit po pinagpapala? Bakit pinagpapala itong si Potiphar? Bakit pinagpapala yung kanyang negosyo? Ang sabi po dito, because the Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph. Pinapatnubayan ng Diyos si Joseph. Kaya lahat ng kanyang ginagawa, dahil sa pagpapatnubay ng ating Panginoong Diyos, ang lahat ng kanyang ginagawa, ito ay nagtatagumpay. Lahat po ay nagtatagumpay. Wala pong failure doon sa mga ginagawa po ni Joseph kasi siya po ay pinapatubayan ng ating Panginoong Diyos. And even, kahit siya po ay nandun sa ilalim ng balon, siya po hinilog sa balon, siya po ay pinapatubayan ng ating Panginoong Diyos. Hindi po yung failure. Prosperous po yun. Success po yun para kay Joseph. Nung siya ibinenta, isinubasta, hindi po yung failure kay Joseph. Dahil pinapatubayan po siya ng ating Panginoong Diyos, sabi po rito, and he became a successful man. Hindi po siya gobernador po dito and he became a successful man. Nandun po yung declaration ng ating Panginoong Diyos na siya po ay matagumpay. Kahit doon pa lang po sa pagmamaltrato sa kanya. Kahit doon po sa loob ng kulungan. Hindi po yung failure, kundi success po yun para kay Joseph. Siya pa yung proof dito. Maging kanyang earthly master na si Potiphar ay pinagpala po. No? Pinagpala po yung kanyang bahay, yung kanyang sambahayan, yung kanyang bukid, at yung kanyang mga negosyo. Kaya kung titingnan po natin, yung success, ito po ay nakapaloob kapag ikaw ay pinapatubayan ng ating Panginoong Diyos. Kapag wala yung patnubay ni Lord sa bawat sa puso atin, that's failure. Kaya sa lahat po ng ginagawa po natin, kung ang mga bagay na ginagawa po natin, yan po ay pumapatnubay ang ating Panginoong Diyos o pinapatnubayan tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ginagawa natin, success po yan, hindi po yung failure. Mag-fail man tayo sa tingin natin failure sa atin. But sa paningin ng ating Panginoon Diyos, ito pala ay success. Ito pala ay magpa-prosper in the end. O kaya, check po natin yung mga ginagawa po natin kung tayo po ba talaga ay pinapatubayan ng ating Panginoong Diyos. Nandiyan ba yung patnubay ni Lord sa atin sa lahat ng mga ginagawa po natin? Ginagawa po ba natin niya para kanino, para saan? Yabi, ginagawa lang natin para sa ating mga mahal sa buhay? Ginagawa lang po ba natin ito para maitaguyod ng ating mga anak, ang ating mga asawa, ating pamilya? Nakakalimutan na po natin, baka wala si Lord sa ginagawa po natin. Yan po yung delikado. Baka nane-neglect na po natin na
yung nagbigay po sa atin ng mga bagay na yan, yun po yung nakakalimutan natin. Nakafocus na ngayon tayo sa mga bagay na ibinigay sa atin at wala na po doon sa nagbigay. Kaya i-check po natin yung mga ginagawa po natin. Kaya minsan naisip natin, naku, fail na naman ako. Bagsak na naman ako. Pakasuriin po natin, lahat ng mga ginagawa po natin para sa Diyos. Success po yan. At yan may magpa-prosper in the end. At maging salita po ng ating Panginoong Diyos at sinasabi po ng Biblia, kapag ito'y naihahayag, may makinig man o wala, ito ay hindi babalik sa ating Panginoon Diyos na walang kabuluhan. Dahil ito ay meron pong layunin sa bawat isa, lalong-lalo sa mga makakapakinig at tatalima doon sa salita ng ating Panginoong Diyos. That's true success. No? Hindi po yan dahil ito may mga positive results. True success na yan. Hindi po doon nasusukat yung tagumpay o yung pagpapala, kundi yung pagpapatnubay po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Yan po isa ng pagpapala at isa ng katagumpayan po yan sa atin bilang mga mananampalataya. And success is what God has done. Tagumpay na po yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Diyos. Mga bagay na ginawa niya po sa atin. Mga bagay na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. What He has done on the cross. Yung diablo, akala niya siguro kapag itong Jesus na to ay kapag ito ay naipako sa krus. At yung mga mga Roman soldier, kapag ito ay napatay na nila o naipako nila sa krus si Jesus, successful na sila. Pero nagkakamali sila. What He has done on the cross, ito yung nagsisilbing pananagumpay po ng bawat Kristiyano. Na itong Kristong ito na ipinako nila sa krus, ito yung Kristong na ito na magliligtas sa sanlibutan. Because success is what God has done. Ito yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Diyos. Walang bagay na ginawa ng ating Diyos na nag-fail. Lahat po na ginawa ng ating Panginoong Diyos ay prosperous, successful. Ano sabi niya? When God created the heaven and the earth, and it was good. At wala pang light. Sabi niya, let there be light. And there was light. And it was good. Mabuti at maganda po yung ginagawa po ng ating Panginoong Diyos. No? Kaya mga bagay po na ginagawa niya po sa bawat po sa atin, yan po ay katagumpayan po ng ating Panginoong Diyos. Kaya bawat isang mga mananampalataya na patuloy na tapat na sumusunod sa ating Panginoong Diyos, tayo po yung mga mananagumpay. We are more than conqueror. Higit pa sa mananagumpay. Dahil napagtagumpayan na po ng ating Panginoon Jesucristo, yung kamatayan, yung krus ng Kalbaryo. Ginawa niya po yan para po sa bawat po sa atin upang tayo po'y makaranas ng kaligtasan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. And when it is done in your life, ano yung mga ginawa niya po sa buhay po natin? Lahat po ng mga ginawa niya po sa atin, yan po ay success. Yan po ay prosperous. Pero iba po yung perspective po natin. Kasi yung perspektibo ng Diyos, ibinabangga natin sa ating perspektibo. At kapag hindi nag-match, sabi natin failure. Kasi hindi natin gusto. Ayaw natin. Ayaw natin masaktan. Ayaw natin mag-fail. Ayaw natin mahuli. Ayaw natin bumagsak. And imagine kapag hindi po nangyari itong pangyayari kay Joseph, wala na po yung lahi nila
wipe out po yung lahi nila. Sila po ay mamamatay lahat sa gutom. At alam ng Diyos na magkakaroon ng 7 taong taggutom. Sino rito kaya mag-survive ng 7 taong taggutom? Matindi pa sa pandemic yan. Pandemic natin ilang taon lang ba? 3 years? 2 years? 3 years? Doon nga lang hirap na tayo, di ba? How much more kapag ka nagkaroon talaga ng matinding taggutom? Walang tutubong binhi, walang tutubong puno, kahit yung damo, hindi tutubo po sa sobrang tagtuyot, sa sobrang taggutom for 7 years. Kaya ginamit po ng ating Panginoon Diyos si Joseph at mangyari ang mga bagay nito para siya po ay maluklok doon po sa pagiging gobernador ng Egypt. Kasi kapag hindi po siya magiging gobernador, hindi po siya magiging mataas na opisyal na sa Ehipto, hindi niya po maitatawid yung pangangailangan ng kanyang mga kalahi. Mamamatay ang lahat ng lahi nila kasi wala silang access doon sa NFA. Buti sa atin, malapit lang NFA, no? Andyan lang sa PK1. No, wala silang access doon sa Food Authority, wala silang access doon sa imbakan ng pagkain. Kasi Joseph ay kailangang mahulog sa balon, kailangan siyang pagtangkaang patayin, kailangan siyang maibenta para makarating po siya dito po sa Ehipto. Kasi hindi po siya makarating sa Egypt kung hindi po siya ibibenta. No, nagpasalin-salin na po siya kung saan na po siya nakarating. Para lang po matupad yung purpose, matupad po yung layunin ng ating Panginoong Diyos po sa kanila po, no, na sila ma-preserve po yung kanilang lahi. Ma-preserve yung lahi ng mga Israelita. Kasi kung hindi po mangyayari po yun, mamamatay po sila sa gutom. What Christ has done to fulfill His purpose. Na sa atin, minsan ang hirap tanggapin yung mga bagay na ayaw natin. Kasi hindi yun ang gusto natin. Ang gusto natin laging tanggapin ay yung mga bagay lamang na gusto natin. Pero kapag mapait na yung ampalaya, ayaw na natin, di ba? Mapait na yung antibiotic, ayaw na natin inumin kasi mapait, ayoko niya. Gusto ko yung strawberry flavor para mas masarap. Kapag hindi na po ayon sa ating kagustuhan, ayaw natin mangyari yun. Pero hindi po yun ang layunin po ng ating Panginoong Diyos. Kailangan po mangyari yung kanyang dakilang layunin sa bawat sa po sa atin. Wala pong nakakatiyak sa atin dito. Baka meron dito sa next na election, may tumakbo ritong pagka-mayor, congressman, ano pa ba? Gobernador, no? O tumakbo sa HOA bilang president ng HOA. Wala pong nakakaalam po niyan. Pero kung ang layunin ng ating Panginoon Diyos ay ikaw pala maging mayor ng ano ba? Saan yung gusto mo maging mayor? Mayor ng wag Davao, mayor na ron, no? Mayor ng Baguio. Kung yung layunin ng ating Panginoon sa mangyayari po 'yun. Although hindi natin alam kung ano po yung susunod na pangyayari. Success is what God has done. Ito yung mga bagay na ginawa na po ng ating Panginoong Diyos. Yan po ay tagumpay na po yan. Kaya kung sinasabi natin tayo mga mananampalataya, we are more than conqueror. Higit pa po tayo sa mananagumpay. Yung naranasan ni Joseph na problema, sufferings, persecutions, trials, meron na po ba nakaranas ng gano'n sa atin? Pero kung i-compare natin yung mga nararanasan natin dito kay Job, kay Joseph, baka sabihin natin, ay, wala pa pala itong nararanasan ko. Ano lang pala to? Kumbaga, chicken lang pala to sa kina Job tsaka kina Joseph. Pero, todo complain na ako ngayon. Yung palang nararanasan ko, todo complain na ako, todo reklamo na ako kay Lord. Samantalang yung mga ibang dumaan pa pala na nauna sa akin, ay mas matindi pa pala ang nangyari. What Christ has done to fulfill His purpose. Na isipin natin na ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Kaya yung mga pangyayari po sa ating paligid, pangyayari po sa ating mga buhay,
Yan po yung tinatawag na to fulfill His purpose. Minsan din lang natin po alam. Okay, lagi po natin ipapanalangin na ipaalam sa atin ng ating Panginoong Diyos yung kanyang layunin, no? Sa pamamagitan ng pagbabasa po ng kanyang banal na salita. Hindi man po natin alam kung ano mangyayari bukas sa makalawa, pero mangyayari po yung layunin po ng ating Panginoon Diyos sa bawat po sa atin. Magkasakit man tayo, mawalan man tayo ng trabaho, batakin man yung bahay natin, i-sheriff man yung kotse natin, wala man tayong makain, wala man tayong pera, ano pa? Hindi po yung the end ng buhay po natin. Kahit ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon Diyos ang lahat ng bagay, ano man ang meron tayo, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon Diyos dahil siya ay soberenyang Diyos. Alam niya ang lahat ng nangyayari at mangyayari. Kaya kung pinagkakatiwala natin ang buhay natin sa ating Panginoon Diyos, ang lahat sa ating Panginoong Diyos, bakit pa tayo mag-aalala? Bakit ka mag-worry kung alam mo pala si Lord pala may control? Kaya kung may tiwala tayo sa Diyos na may control ng lahat ng bagay, bakit ka mag-aalala sa buhay mo? Bakit ka mag-aalala kung wala kang pagkain mamaya? Hindi pa naman tayo mamamatay kapag hindi ka kumain ng isang araw. Hindi ka pa naman mamamatay kung hindi ka makapag-mall. Hindi ka pa mamamatay kung hindi mo mabili yung gusto mo. Kaya ipagkatiwala po natin sa ating Panginoong Diyos ang lahat ng bagay. And even Joseph and Job, pinagkatiwala nila ang kailang buhay sa ating Panginoong Diyos. Kaya nauunawa at naiintindihan po nila yung nangyayari po sa kailang buhay. Kaya hindi po sila nagko-complain ng ganun. Nasasaktan sila, umiiyak, nagugutom, napapagod, kagaya na naranasan natin, pero hindi po sila nagko-complain. O hindi sila nagkakasala sa kailang mga nararanasan po na yon. Bagkus mas lalo po silang tumitibay sa kailang pananampalataya. Para po silang bato na nasa tabi ng dalampasigan, na sa pamamagitan ng malakas na hampas ng alon, yung mga sharp curve po sa batuhan ay nagiging smooth, makinis, dahil doon po sa paghuhubog po ng ating Panginoong Diyos sa kailang mga buhay. No? Diyan po, tumatatag po yung pananampalataya po natin. Diyan po tayo lumalago sa pananampalataya. Every time na meron po tayong napagtatagumpayan ng mga struggle sa buhay. Tandaan po natin, hindi po yung failure, kundi prosperous po yan. Successful po yan. Success po yan sa buhay po ng bawat po sa atin. At kung tayo po ay pinapatubayan ng ating Panginoong Diyos, asahan po natin, success will follow. Success will follow. Kapag tayo po ay pinapatubayan ng ating Panginoong Diyos. Ano man yung mga nangyayari po sa ating buhay, yan po ay katagumpayan po para po sa dakilang layunin po ng ating Panginoong Diyos. Hindi man natin alam kung ano yung kahihinat na niyan. Pero I'm sure, in the end, magiging maganda po yan. Magiging maayos po yan. Dahil yan po ay nakaplano na sa ating Panginoon Diyos. Na kailangan maranasan muna natin ang mga bagay na ito bago natin makamit ang bagay na ito. Kailangan muna dumaan tayo sa ganitong bagay bago natin makuha ang mga bagay na ito. Di ba mas masarap po yung makuha yung isang bagay na pinaghirapan mo. Di ba mas maganda makuha yung isang bagay na talagang pinag-ipunan mo, hindi yung parang on the spot nakuha mo agad. On the spot nawawala din agad, walang value. May mga bagay na kailangan natin pagdaanan bago natin makamit ang isang bagay. At ano naman yung mapinagdaraanan po natin, yan po ay parte ng blessing, parte po yan ng success po natin bilang mga anak po ng ating Panginoong Diyos. Anak po tayo ng ating Panginoong Diyos kaya hindi niya po tayo pababayaan. Alam niya po yung kanyang ginagawa. Hindi po tayo ang may control ng lahat. Si Lord ang may control
at nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya magtiwala po tayo sa Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. At kung titignan po natin, ito po nga buhay po ni Joseph, ito po ay may pagkakahalintulad po ito sa buhay po ng ating Panginoong Jesucristo. Si Joseph din po ay tinalikuran ng kanyang mga kapatid, ayaw maniwala sa kanya. At maging si Jesus po ay ayaw ding maniwala sa kanya ng kanyang mga kapatid. Tinalikuran din po siya. And Joseph was a shepherd, and Jesus Christ is the good shepherd. Joseph was the beloved of his father, and Jesus Christ is the beloved of the Father. Si Joseph din po ay nandun po sa pit, sa balon. Samantalang ating Panginoon Jesucristo din po ay namatay. Noong ikatlong araw, siya po ay muli ding nabuhay. Maging si Joseph din po ay tila baga patay na po sa balon, pero siya po ay buhay. Joseph was hated by his brother, and Jesus was hated by his brothers. And Joseph foretold of his future, and Jesus did the same. Kaya merong 60 na mga accounts or events na nagpaparallel po sa buhay po ng ating Panginoong Jesucristo. Si Joseph and Jesus Christ ay may parallel po silang pangyayari po sa kailang buhay. And even Isaac. Hindi po pwedeng mawala. Ito pong tagumpay po kapag ikaw ay pinapatubayan po ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, kung titingnan mo ngayon ang buhay mo ngayon, kung susuriin po natin ang mga buhay po natin ngayon, kung i-rate po natin yan from 1 to 10, successful po ba tayo or failure pa rin? Kung ang gagamitin natin gauge, hindi po yung gauge ng mundo, kung yung gauge po ng Biblia. Kung ikaw ay pinapatubayan ng ating Panginoong Diyos, ikaw ay successful man. Kaya kung titignan natin ang mabuhay natin, successful po ba tayo? Prosperous po ba tayo? O failure pa rin? Nawa, ang sagot po natin dyan ay successful. Kasi makakalungkot po kung sabihin natin failure po tayo. Ibig sabihin, hindi po tayo pinapatubayan ni Lord. Wala sa atin ang patnubay ni Lord. Baka po tayo, nagsasarili tayo ng daan po natin, nagsasarili po tayo ng gawain po natin. Hindi natin ipinagpapasa Diyos ang mga ginagawa po natin. Success is what God has done. And because the Lord was with him, and whatever he did, the Lord made it succeed. Lahat ng kanyang mga ginagawa, dahil nandun nga si Lord sa kanyang mga gawain, sabi ito, lahat ng kanyang mga gawain ay nagtatagumpay. Walang bagay na hindi nagtatagumpay sa kanyang mga gawain dahil nandoon ang presensya at kilos at gawa ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga ginagawa. And it is God's presence with us that makes all we do prosperous. Lahat ng bagay na ginagawa natin, dahil nandun si Lord sa ginagawa po natin, at ginagawa natin para sa ating Panginoong Diyos, ano man ang kahinatnan po niyan, successful po ang bawat sa mga bagay na yan. Tandaan po natin yan. Si Lord ang nag-gauge po niyan, hindi po tayo. Tingin man natin, failure, but sa ating Panginoon Diyos, yan po ay prosperous. Yan po ay success. Yan po yung tunay na tagumpay. Yan po yung tunay na pagpapala. Hindi lang po yung mga nakikita po natin mga bagay, mga material na bagay. Kundi mga bagay na kinakasihan, pinapatubayan ng ating Panginoong Diyos. Yan po yung tanungin natin sa ating Panginoong Diyos. Yan po yung ipagmakaawa natin sa ating Panginoong Diyos. Nawa na tayo ay lagi niyang patubayan
sa lahat ng oras. Para ang lahat ng ating mga gagawin, ito ay magtagumpay. Magtagumpay tayo, hindi lamang po sa pang-araw-araw ng pamumuhay, kundi magtagumpay po tayo sa ating mga personal struggles, sa lahat ng mga problema na naranasan natin. Magtagumpay po tayo yan sa tulong at habag po ng ating Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin. We thank you, Lord, sa oras na ito dahil patuloy mo kaming pinapatnubayan. At salamat, Panginoon, sa patnubay na ito na hindi namin namamalayan, hindi namin alam, Panginoon, na minsan iniisip namin kami ay failure sa mga bagay na tingin namin na hindi maganda. Salamat, Panginoon, maging sa buhay ni Joseph na pinapatubayan mo, maging sa kanyang kahirapan, maging sa kanyang mga problema, naroon ang iyong patnubay, kaya siya ay nagtatagumpay. Napagtatagumpayan niya ang lahat ng mga problemang ito. Kaya salamat, Panginoon, sa patnubay mo, Panginoon, at kami ngay dumadalangin na patuloy mo nga kaming patnubayan, Panginoon, sa lahat ng aming mga gawain. Patnubayan mo nga kami, Panginoon, upang lahat ng aming mga gawin ay magtagumpay. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, dahil Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw may control, may hawak ng lahat ng buhay namin. Kaya sa iyo namin pinagkakatiwala, itinataas ang aming buhay at maging ang lahat ng aming mga gagawin. Nawa, ito nga, Panginoon, ay patuloy mong patnubayan. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong salita. At salamat nga, Panginoon, dahil patuloy mong pinapanagumpay ang iyong mga anak. Patuloy mong pinufulfill ang iyong dakilang layunin sa bawat isa. Bagamat ito'y mahirap, masakit sa amin. Nawa, ito'y patuloy naming maunawaan, matanggap namin, Panginoon, at patuloy na maintindihan ang layunin mo na nangyayari sa aming mga buhay. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko, Panginoon, na patuloy mong idinadako rito upang kami ay sama-samang mag-aral ng ipong banal na salita. Thank you, Lord, sa iyong lahat ng kapurihan at pagpapasalamat at lahat ng katagumpayan sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. And to Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone
His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of